Diyos sa lumang tipan na nakatatakot, gayon din naman sa bagong tipan bilang isang mapagmahal at mapagkumbabang Diyos. Comparing and contrasting the image of God. Kung noon ang Diyos na natatakot, sa pagdating ng Panginoon ang Diyos ay isang makabagin at maunawaing Diyos. Dito po sinasabi sa atin na sa bagong tipan, si Kristo ay hindi nagpakumbaba bilang isang alipin lamang, kundi bilang pinakamamahal na anak ng Diyos, kung saan siya ay lubos na kinalulugdan ng Ama. Kaya po ang kanyang kababaang loob ay dumagaloy mula sa kanyang katayuan, hindi lang bilang isang tao, kundi bilang isang anak ng Ama. Ipinahiliwatig po sa atin na tulad ng sulat sa mga Hebreo, natularan natin ang kababaang loob ng ating Panginoon. Kung tayo nagkamali, matuto tayong humingi ng tawad sa ating mga pagkakamali. Hindi yung mas mataas pa tayo doon sa nakagawa natin ng masama. Sinasabi din po, ang kababaang loob na ito ay makikita natin sa unang pagbasa. Sabi po doon, mula sa Aklat ni Sirach, maging mapagpakumbaba ka sa pagtupad ng tungkulin at mamahalin ka ng mga malapit sa Diyos. Habang ika'y tumadakila, lalo ka namang magpakumbaba, sa gayo'y kalulugdan ka ng Panginoon. Ang problema po, karamihan sa atin, nagbabago ang ihip ng hangin kapag nasa posisyon na. Bakit? Kapag nasa pamunuan ng isang samahan, tingin nila sila na lang for a lifetime. Kahit may duration na, for example, 6 years, 2 months, 3 years, hindi po gano'n. Kapag nabigyan ng posisyon, matuto magpakumbaba. Kapag kasi naging pamunuan ng isang samahan, tingin nila sila lang ang maaaring magpaubra sa samahang iyon. Sasabihin nila, kami ang nagpagawa nito, kami ang gumawa niyan, amin ito, amin lahat. Paano kung hindi ka pinagkalooban ng Diyos ng biyaya para maisagawa mo ang lahat ng bagay ng iyan? May pagmamalaki mo ba ang iyan sa harapan ng Diyos? Tandaan po natin, ang pagmamataas ang sanhi ng lahat ng kasamaan. Pride is the mother of all sins. Kaya huwag maging hambog, bagus maging mababa loob. Sabi nga, huwag maging hambog, but be humble. Ito rin po ang naisiguro sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Si Jesus dumalo sa isang piging. Ngunit pansinin po ninyo ang sinasabi sa Ebanghelyo. Mahilig si Jesus makikain sa mga bahay-bahay. Pero dito po, kakaiba ang sinasabi sa Ebanghelyo. Bakit? Sila'y kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang kilos. Binabantayan nilang mabuti ang kanyang kilos. Baka po yung mga namumuno sa atin, kasabihin si Father Peter, napaka-strict naman yan. Lahat ng kilos namin binabantayan. Tandaan po ninyo, ako po'y inatasan ng kura para ituwid ang mga maling practices natin. Kung tayo naging complacent before, binabago po natin iyon. Ako po ay kumikilos para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya kung kayo'y tinatama, huwag sasama inyong loob. Bakit? Kasi po, may napansin na mali. May napansin na dapat iayos. Kaya kung hindi nakapag-practice, mag-practice sa susunod. Kaya kung mali ang mga nabanggit, mag-practice pa din. Kasi nakakahiya sa sambayanan kapag tayo ay kung ano-ano lang ang ating binabasa, kung ano-ano lang ang ating sinasabi, kung ano-ano lang ang ating pinakita. Tayo po ay pumupunta dito na dapat handa at prepared para sa pagsamba. Yun po ang nais natin yung punto dito. Hindi lang dahil binabantayan ko ang inyong mga kilos, hindi po gano'n. Itinutuwid lang natin ang ating mga balikong mga nakasanayan. Kaya nga po, dito, itutulad natin kay Kristo. Sinasabi na lahat ng kanyang kilos, dinamanmanan nila. Tila wala siyang kalayaang kumilos sa kanyang sarili. Sapagkat ano man ang sabihin niya o gawin nila, may masasabi at masasabi sila. They are very critical to him. Kaya naman, hindi
bibigyan po tayo ng aral sa isang tingin. Ano yun? Huwag kang maghanap ng paano kang upuan. Pagkus, hayaan mo ang nag-imbita sa iyo, ang siyang magpaupo sa iyo. Kaya nga po sa isang tahanan, maganda na ang upuan, hindi rectangle. Okay? Kasi pag rectangle, alam mo kung sino nasa kapasera. Pero minsan po, mas gusto natin rectangle. To give authority na ang ama o ang ina ang siyang namumuno sa bahay. Pero, pinakamagandang klase ng upuan at kainan ay ang mesang bilog. Bakit? Sa mesang bilog, pantay-pantay ang lahat, salo-salo ang lahat. Kaya po, kung meron kayong mesa, I would suggest na lazy Susan. Di po ang tawag yun, di ba? Sa mga sinaunang mesa, lazy Susan ang tawag sa isang bilog na upuan. Kasi doon, lahat pantay-pantay. Lahat maiikutan ng pagkain. Hindi mo kailangan paabot po ito, paabot po niyan. Bagkus, ang lahat equally footed. Kaya nga po, tulad ito ng buhay natin. Walang kwenta ang lahat ng ating tinapos at mga titulo kung tayo magiging mataas sa ating sarili. Tandaan po natin, kapag namatay tayo, hindi naman ipagsusulit ng Diyos kung anong natapos mo. Ang ipagsusulit ng Diyos sa atin ay kung nasulit ba ang iyong buhay sa paggawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Kaya hindi sa pagpapakumbabang ginawa ni Kristo. Kaya po ang panyaya sa atin, huwag maging hambog, huwag maging mababang loob.